Good morning, good morning. Andito ako ngayon papunta sa Kubo at nakasalubong ko si Naipilang. Yeah, may dala siyang ano bang tawag doon? Sitaw. Sitaw. Ibebenta daw niya sa labas. Magkano nga? 10. Ayan o, 10 piso. Gaano kalami ito, Nay? 8. 8 piraso, 10 piso. Na yan. Pwede. I don't know po. Hindi ako masyadong bumibili ng sitaw eh. Ayan, naputol na. Ayan. Ayan, akin na lang din yung, wala akong lalagyan. Sige po. Kukuhanin ko. Yan. Paano na ba ito? Maputol. Magkaputol na ito. Oo nga po. Wala pa kung darang bariya. Bago na lamang yung sukli. Di hatid ko na lang ang sukli doon. Naku, baka mamaya bibili rin naman ako ng mais sa susunod. O, di may una na akong 40 pesos. Sige po. Sige po, Nay. Yan. Kinuha ko na itong kay Naipinang ang tawag dito, na ibebenta na sitaw. Kasi kung hindi man namin maubos lahat, maigulay lang man namin ito, mga isang lang, yung isang tali lang. So yung iba, iaano ko kay Kuyato, bibigay ko kay Kuyato. Kasi mas mabebenta niya to ng mas mahal. Doon, sariwang sariwa pa, bagong pitas ngayon. O di, aking kay Kuyato. Kahit kung ano lang yung binili ko, para lang tumubo siya. Na nagkukwento sa akin kanina, nakabili daw siya ng maraming latundan. May nagdala daw doon ng latundan, ay binili daw niya. At natutuwa siya kasi nakakabenta siya. Nakakatuwa naman kasi maski pa paano may pinagkakaabalahan siya. At kanina habang nag-uusap kami ni Naipinang, lumagpas yung may-ari dito ng kambingan, may dalang timba. So at least alam kong may tao dyan. Okay, wait muna, lalakad muna ako. Ito na ako, malapit na ako sa kubo. Ayun ang kubo namin. At naalala ko itong umulan kahapon, diba? Inabot nga ako ng ulan. So tingnan natin kung ano na nangyari. Uy, meron niya, oh. Thank you. Salamat, oh. Eto, oh, may tubo na din dito. Thank you, kalabasa. Ayan, yung nandito, wala pa. Yung aso, oh. Yung aso din, diyan, nakatambay sa amin. Dito sa ibabaw ng mga yero na to. Galing. Ang galing. Tubo talaga. Kalabasa talaga yun. For sure. Yan. Wait. Magbubukas ako ng kubo namin. Ayun ang sitaw na binili ko at saka yung bag isinabit ko. And magbisita tayo ngayon dito. Kasi alam ko naman ito ay wala pa naman yung aking itinanim kasi kahapon lang yun. Ito ang inaasahan ko. Dapat meron na yan sibol. Pero malamang yung binhi talaga may problema. Ayaw sumibol. Kailangan ko mag-provide ng bagong binhi. Medyo gumaganda na yung pipino. Eto dito, dyan ako nagtanim ng isa. Ay, tama ba? Doon pala. Ito lahat pala tinaniman ko ng isa yan. At yan, patola. So titingnan ko ngayon ang tong uy, may ano rin pala rito, oh. Ano yan, oh, luya. May luya din. So tama lang na
Para hindi na lumaki. Okay. Titingnan natin kung nadilig ba talaga yung okra. Kasi umulan kahapon. Malakas din naman yun. Kaya lang. Tingnan natin. Oops. Oh, ganyan magtaba si Tita Aw. Hindi sain. Ay, teka muna. Kung ano na lang ang maharap. Tingnan natin muna to. Kung may sumibol na ba. Medyo malalim ang mga tanim ko rito eh. Doon lang sa dulong yun ang medyo mababaw. Dapat yata binabawan ko lang. O, ayan o. Sibol lahat yung tatlo. Ito malalim ang tanim ko. Napalalim. Hinukay ko tapos tinabunan ko pa ng sa paligid. So, yan, expected na yan na hindi agad makakalutang yung sibol. Ito dapat ay magpapasama na lang ako isang beses kay Kuyato para kuhanin tong saging. Ayun o, pwede nang kuhanin yan siguro by Tuesday siguro. Baka pwede na si Kuyato. Magpapatulong ako kay Kuyato, hindi ko kaya yan. Kaya ko ibagsak, ibaba, pero hindi ko mailalabas. Hindi ko kaya yan. Kahit nga kalahati lang yan, nahihirapan ako yan. Laki, malaking buwig. Ito naman, naghahanap siya ng latundan noong isang araw sa akin. Sabi ko wala pa naman. Ayan o, maliit pa. Yung saba, pwede na yan. Okay, okay. Ito naman siguro hindi pa. Wala pa siguro. Maamoy ko ba ito? Yan o. Nanay Werda. Nanay Werda. Ayan, may ano. May ang tawag doon. May langka. Yung request ng langka at ni Isay. Kamo si para lumang. Oy. Oh, may mga usbong na ulit ng paminta oh. 1 2 3 4 5 6. 6 na ulit ang usbong ng paminta na pwedeng pagkuhanan ng pananim. Pwede nang itanim yun. Ay pero yun ay pahahabain pa, medyo paanuhin muna. Patatandain, hayaan mo nang mag-mature yung sanga bago ay, Diyos ko Lord. Dini pa lamang ay ako ay hihibasan na. Umikot pa lang ako ha. Umikot pa lang ako. Ngayon hindi naman ako makakapagtanim ng ube. Kasi maliwanag na ngayon. So, titingnan ko kung anong magagawa ko. Ayoko namang magstay doon sa gawi doon ng kubo. Pag ako'y nag-iisa lang. So, malamang dito ako. Dito ako. Wait lang. Hingan na agad ako eh. Oh, para kaunti lang yung ayun oh.
Yung dinaanan ko ay nalabas ko ng kaunti. Abay, ako'y hingal na. Siyempre, napagod. Ito, dadaanan to. Masyadong mahaba ang damo. Di bawasan. Sabi ko, bawas lang, ha? Hindi ko sinabing tatabasan to. Bawas lang. Para hindi masyadong para lang hindi malago yung dadaanan ko. Diba? Naglagay lang ng daan. Daan nga lang talaga. At pinababa lang. Sabi nga ni tatay, tinalbasan lang. Kasi ang ano, mahirap sa totoo lang, mahirap talagang magtabas pag ganitong basa. Pagbasa ang damo. Dumidikit kasi. Makapit yan. Hoy. Yan. May isa. At kumusta naman si dragon fruit? Uy, very good naman si dragon fruit. Oh. Oy, thank you dragon fruit. Meron na ulit siyang bulaklak. At yung bunga, oh, malaki na. Thank you, thank you. Ito lang nakakaawa, oh. Hindi ko na siya natulungan bumangon. Bayan. Ganyan talaga eh. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo mga dragon fruit, mga tanim ko. Konti lang ang, limitado lang ang kayang gawin ng lolang nyo. Kailangan tanggalan ito ng nakabalot sa kanya. Ayan o. Nalaki ng dahon ng ano. Ako kasi may dala nito. Eh kaso, di ko naman magamit kasi hawak ng cellphone ko. Hindi ko ibinababa tong cellphone ko. Oh, may hawak na cellphone ng isang kamay. O diba? Galing ni Tita Aw. Nagdala ng pangalawit. Ay namang alpasan ng cellphone. Yan. Maski pa paano, walang nakabalot na baging. Oh, hingal talaga eh. Oh. Okay, okay, enough muna dyan. At ako ay pupunta muna din. Ito naman kayang isa. Paano ba ito makakabulaklak? Eh, ayan naman oh. Nakatakip yung mga dahon ng saging. Dati ay natatanggalan ko pa yan ng dahon para ito ay maarawan, para makabunga siya. Kaso ayan ngayon hindi ko natatakpan, hindi ko natatakpan, hindi ko natatanggalan ng mga dahon. Oh, ang daming dahon. Yung sinasabi nga pala ni tatay na saan na ba yun? May sinasabi si tatay na saging nga andito. Eh, hindi pa naman, pwede pa namang hindi. Saan ko ba nakita yun? Natanaw ko doon nung nasa malayo ako eh. Tinatanaw ko ay mukhang pwede pa namang hindi. Sabi sa akin ni
Kuya to, ay meron na naman ulit daw ngayon sakit ng saging. Yung katulad ng dati na ang laman ng saging kahit hilaw pa, pag kinuha ay maitim yung loob. Kahit maganda ang balat. So meron na naman daw ngayon. So sana naman wag dito. Pero sabi dito daw sa barangay namin meron. Tulo na ang pawis ko. Ayan o. Gaano ka ano to. Napakalago na. Hindi ko alam kung saan ko umpisahan tuloy. Kasi gusto ko tong linisin para makapagtanim ako ng balinghoy ulit. Kasi ito, mga dating tanim na yan. Although pwede pa yan, yung mga bagong lalaman kasi ulit yan eh. So yung mga bagong laman, pwede pa namang kuhanin. Kaso pag dito, ayan tulad niyan, may saluyot. Malaki na yung saluyot. So, hindi ko pwedeng tabasin. Wait. Meron akong bubunot. Marami dito, may mga nakita akong saluyot na mga bago. Ayan o. Ayan o, mga saluyot yan o. Mga bago. Hindi ko yan, ayan o, mga ito o, malaki na. Pero ayan, ang problema may kasamang baging. So kailangan dito ay pagamas, pipiliin talaga. Hindi pwede ng halabas dito, hindi pwedeng bara-bara yung pagtatabas kasi matatabasan sa luyot. Sayang madami Masarap yang saluyot at saka masustansya yan. Dati hindi ako kumakain ng saluyot. Pero nung natutunan kong kumain, ayun kahit ako lang, bumibili ako ng saluyot sa palengke at okra. Ginagawa kong parang dinengdeng, ano lang, basta lang, kulaan, lagyan ng ang pinang-aalat ko ay anong tawag dun? Bagoong alamang. Ang sarap. Sarap kahit yun lang. Try ninyo. Yung mga mahihilig sa gulay. Yun pinakasimple. Lalo na pag ako'y galing dito, kami lang ni Kuya. Walang magluluto. Si ate ay nasa school. Mabuti pagka si ate ay nagluto, minsan, madalas, inaanuhan kami. Dinadamay kami. Nagluluto yun, kukuha sa rep ng ulam. Binibigyan na kami ni Kuya ng kaunti. Pag wala, halimbawa mga pritong kung ano lang yung iniluto niya. Pag meron akong ganun, ayun kaya na mag-uuwi ako nga ng talbos ng kamote at presto, may ulam na kami ni Kuya. Teka, tatry kong umpisahan dito. Wait lang, habang hindi umuulan kasi manipis naman yung ulap, medyo nakakalusot yung araw pero nag-start ng mag-ipon, kaya titingnan ko ha. Wait lang, dami lang. Tatry kong magtabas dito sa napakalagong ito ha. Wait lang.
Ayan o. Medyo nahawan ko ng kaunti ito. Yun nga lang, hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Medyo pagod na si Lola. Ayan. Teka nga. Wait lang. Hihinga muna. Yan o. Medyo okay na ito. Ito hindi ko tinatanggal. Ay, sanga ng kakwati ito. At yun naman, ito naman ay balinghoy. Yan. O. Sa sobrang haba ng damo, humaba din ang sanga ng balinghoy, nakapapayat. Rest muna. Kasi wala akong dalang tubig nandun sa kubo. Wait. Maski pa paano naman ay may nalinis ako. Oh. Gustong gusto ko sanang idiretso. Konti na lang nasa tabing bakod na. Ayan. Konti na lang yun. Nasa tabing bakod na eh. Konti na lang tong sobrang malago na to. Kaya lang ay sobrang dinig na dinig ko na ang tibok ng puso ko. Pagod na talaga. Dumadugundong na. Napapagod na ako. At saka isa pa parang uulan na naman. Eto sana kung ito ay malilinis ko. Pwede kong taniman kahit na ilang pirasong balinghoy lang. Makakapagtanim na ulit ako. Ang problema, abay Diyos ko pa, ere pala ang natataniman. Hindi ko naman pwedeng, natataniman.
ang nalilinisan ko iri pa lamang. Hindi ko naman pwedeng taniman yan agad nang hindi pa maayos kasi pero ito sa inano ko pati kaya mabagal ako pati mga bungo ng yun yung mga ganyang damo kasi meron niyang pinaka bungo or yung puno niya mataba, malaki, may pinakaulo sa puno. Eto yan yung punong yan. Yun kailangan yun matanggal ko hanggang ugat kasi pag hindi yan, pag pinutol lang yan, madali yang lalago ulit. Eto ay nakabali pa lang isang sanga ng ano ba tong puno na to. Hindi ko alam kung anong puno yan. Nabali ang sanga yan dito, bumagsak. Ay, gustuhin ko mang anuhin ulit, magtabas ulit. Yan. Ano ko lang na ganyan, napuputol ko yung mga dulo. Madali lang putulin yung mga dulo. Ang problema, ayun nga, yung pinaka puno niyan, pag hindi ko binalikan, mabilis ulit tutubo. Mabilis ulit dadami. Ito ito ang sinasabi ko sa inyo. Yan. Isang puno lang yan o dalawa to. Pero ang bilis dadami. Ang hahaba niyan, ang lalago, pero tingnan nyo. Iilang puno naman yan, iilang damo. Dati ang damo dito ay kulutan. Nabunot ko yung mga kulutan na iba at saka yung iba ay natalo na nito. Mga anong ito. Yan Ang hihina na ako yata Hindi na ako makataga. Dalawa ito yun. Kailangan matanggal ko yun. Yan. Para yan. Yung dalawang yan kung hindi ko yan tatanggalin, mabilis yan dadami. Kaya kailangan matanggal. Ito pa palang isa. Yan. Ito pa naputulan ko na ito ng mga sanga. Kailangan tanggalin yung pinakapuno. Okay. Ayan na yung bakod bakod na yan ito bakod na to. Hindi na nakaputol. Yan, bakod na yan. Yan ang bakod. Ito naman. Yan, bakod na yan. So yan dumamela na, bakod na ng tanim na ng bakod yan. Okay. Akala mo na isagad hanggang bakod, pero saan ka? Puro dulo lang yan. Mahina na nga sa bagay ito makunat kasi itong ganitong kahoy na bagong yung patuyo pa lang. Mahirap. Mas mabuti pang magputol ng sariwa kaysa sa ganitong matutuyo na, yung malapit ng matuyo. Mas mahirap anuhin yun. Ayun
Oh, diretso yan, bakod na yun. So akala nyo. Tapos hanggang bakod, hindi, oh, ayan, oh. May mga ano yan, saka ito. Ayan pa, ang madugong labanan. Yun nga lang, oh, ang langit, nag-iipon. Nag-iipon. Kasi pag hindi ko naman to tinanggal, ano yan eh, maabot ng baging ay bukas makalawa, ang baging ay nasa taas na. Ayan pa ang isang malaki, oh. Hindi pa natatanggal ang puno. Yun, oh. Ay, yun nga lang, gustuhin ko man na gusto ko talagang tapos, kaya lang wala akong dalang tubig din eh, nando sa kubo. Oo. O ayan, oh. Ano na to eh, balinghoy. Yan, oh, balinghoy yan. Oh, natabunan lang ng ano, ito itira noong mga kinuha namin noong ano, noong naglupak kami dito nila Weirdo, ni na Rose Maranan. Oops. Uy, mancha. Yan. Diyos ko pa, Rude. Pasensya na kayo ha kung kayo naaalog ha. Talaga lang gusto ko babas-babasan pa para makawala itong mga balinghoy. Kasi hindi na makahinga ang balinghoy, hindi na makataba. O, ayan. Nakatumba tuloy dahil dinaganan ng dahon dinaganan ng tawag dyan, ng damo. Yung iba naman dito na balinghoy ay nakalapat lang sa lupa kaya tumubo, pero hindi nakatanim ng maayos. Yan, oh. Yan, oh. Ay nako, teka muna, tatanggalin ko to. Wait lang, hindi ko talaga matiis. Naku po, Diyos ko pa, natumba na nga. Natumba na nga. Oh, ha. Natumba na tuloy. Oops. Tama na. Natanggal ko yung iba, pero yung iba, ito yung mga tubo na to ay balinghoy yan. Yung iba doon, oh, hindi ko natanggal. Wait lang. At ako'y talagang, sabi ng puso ko, tuk. Pagod na talaga. Okay. Ako'y magre-rest muna. Pupunta muna ako sa kubo kasi, ayan, oh, nagdidilim na naman ang ulan. Paktay na naman ako kay tatay. Ngayon ay alas 10 na.
nung pumunta ako dito kanina ay wala pang alas 9. So, isang oras na ako dito. And, may sapin ako sa likod ha. Ayan. Dahil sobrang andilim ng ulan, ay sobrang parang malapit na talaga. So, gustuhin ko mang mag-live dito at gustuhin ko mang nakipagkwentuhan muna sa inyo. Kailangan kong lumabas kasi yun ang kabilin-bili na sa akin ni tatay ay baka naman ako'y mapagalitan. Gustong gusto ko pang trabaho. Parang ako lagpas lang ng alas 8 yata, I don't know. Basta pagkatapos ng premiere ni JPC, lumarga na ako. Ayan, ako'y uuwi na kasi mahangin at malakas ang hangin. Tapos, okay. May hangin tapos ayan, malaki ang dilim ng ulan. Ay ayokong magbaka sakali na baka dadaan lang, baka hindi tutuloy, mahirap na. Yan, isang araw magpapasama na lang ako kay Kuya Toto tumiba ng saging. Okay, thank you sa inyo dyan ha. Shout out dyan, Sir Jerry's Toy TV, share out po palagi and salamat po palagi. Kalabasa, gumanda ka ha, magpakitang gilas tayo. Patunayan mong hindi bulok ang kamay ko. Okay. And maraming salamat ulit sa mga nakasubaybay sa akin. Pasensya na, yun lang ang nagawa ko pero sobrang pagod ko. Ayan, maraming gawain kung tutusin. O tingnan nyo, damo everywhere. So wala, yung bayabas na native doon sa kabila ng kubo ay hindi ko na natingnan. Sana'y nakapag-uwi ako kay tatay, matamis pa naman yun. Ito kaya tingnan ko nga, baka pwede na ito kasi ito malalaking bunga talaga pero minsan hindi pa talaga minsan kahit maliit pa lang ay nahihinog na pero hindi pa talaga. Kakainis naman minsan uwian si tatay. Inuwian ko ng santol. Ayaw kainin at baka daw lalo siyang kahitin ng ubo. So ang dami na nakaalam. Kakaiba ang utak. Kaya nga inuwian ko ng santol para sa vitamin C. Masyado nang takot basta kumain ng pero ngayon awa ng Diyos si tatay ay hindi na masyado siyang kinakahit ng ubo. Mukhang humiyang yung last na resetang gamot sa kanya. Tapos bukas daw ay papasok siya kasi may schedule ulit siya ng follow-up check-up bukas. So malalaman sana umokay na si tatay. Kasi hindi na yung may makatulong ako Ayan, sa nagagawa ko naman ngayon, palagay ko naman kaya ko rin naman nagampanan. Yun nga lang, siyempre, dagdag isipin ko yun Dagdag yun kahit may ginagawa ako, naalala ko. Kumusta na kaya? Siyempre, naiisip ko kung ano nararamdaman niya. Ayoko nang yan. Si tatay kasi kahit ganun na high pitch, feeling mo aywan sa mga nakakakilala kay tatay, laging ang unang impression ay galit, pero ganun lang siya talaga. Compare sa aming dalawa, di hamak na mas mababang loob si tatay. Mas madali siyang magpatawad, mas madali siyang magsalita, mabilis siyang ganun magsasalita. Pero pagkatapos noon, wala lang sa kanya. At basta kahit magawan mo siya ng hindi maganda, halimbawa may gumawa ng nakasama ng loob niya, madali niyang nakakalimutan, madali siyang magpatawad, madali nga lang siyang magalit. Pero ayun, yun ang kabaliktaran namin dalawa. Ako hindi magagalitin masyado, nagagalit din syempre, pero hindi ako masyado magagalitin. Pero yun lang, pag naumpisahan ako ng galit talaga, as in, huwag na tayo magkita habang buhay. Ayun, ganon. Okay, and sana
tulungan niyo ako mag-pray na sana ay naging okay na si tatay. Pero palagay ko bukas ay so ako rin naman ang dumadaan dito. So ako rin ang nahihirapan pag sumasabit ako. So yan naman sigurong masama kung halabasin ko ito, di ba? Parang hindi pa pagod si Tita Awa. Hindi kasi pagdadaan minsan kahit tuyo ang suot mo nababasa dahil pagbasa ng ulan to didikit sa'yo. O di basa ka din. O diba? Ayan. Hinawi ko lang naman yung damo oh. Hinawi ko lang naman yung damo. Ay. Okay. Ako yung doon na sa bahay mag-re-rest. Ayan oh. Naghalabas na naman ako. Teka nga. Hihinga muna ako. Ayan oh. And shoutout sa inyong lahat sa mga nakakaabot dito sa dulo ng aking vlog. Yung mga napapadaan. Ayan. Salamat sa pagdaan ninyo. And please subscribe na kayo sa channel ko and paki-like and share po ng aking video. And sana po nakatulong ako, kahit papano may natutunan kayo o kaya kung hindi man ay natulungan ko kayong maibsan yung pagka-inip nyo. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat. At tuyo na. Paglabas ko doon, pagka nakapahipahinga ako, hindi ako uminom sa kubo kasi pagod na pagod ako. Ayokong uminom ng dumadagundong yung dibdib ko. Yun nga lang, kailangan kong lumabas na dahil baka mamaya ay umulan nga. Aabutin pa ako doon, so sa bahay na ako magpapahinga. At thank you ulit sa mga nakasupport dyan. Maraming salamat sa inyo. At salamat ulit Sir Jerry's Toy TV, thank you po palagi. And kay Linma, shoutout Linma, and salamat. Ito bitbit ko yung binili kong sitaw. And kay JPC, nabablanko ako sa pagod. JPC, JDG, salamat ang marami JDG, alam ko lagi ka nandyan. Thank you talaga. And kay Guapo Ragon, ayan, salamat. Kay NJS, NJ Top, thank you. Salamat sa inyo. Rido, thank you. Salamat. And oh my God. Lola, thank you Lola. Jenny, maraming salamat. Jenny Rose Prosya. Jo Marie, thank you Jo Marie. Yan, isa rin yan sa laging nandyan. Arnel Plaza, thank you. And yung iba pa, pasensya na kayo ha. Alam nyo na ako, lalo na ganito, pagod na pagod. Hindi ko na maalala yung iba. And sa dami ninyo, baka umabot na ng ilang oras ang aking vlog. Kaka-shout out. Basta maraming salamat sa inyong lahat. And Nakmay Santos and Eric J. Corpus, maraming salamat sa support ninyo. Kalembang Boys, thank you. And Sawid Team USA, maraming salamat. Thank you sa inyong lahat. And Sagip Squad, maraming salamat sa Sagip Squad. And sa Planet So Weird, shout out dyan sa mga taga Planet So Weird. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Ayan, maraming salamat talaga. Ayan, bagyan na ako lumalakad kasi inaano ko, pinipilit ko mag-slow down ang aking heart rate. Ang heartbeat ko. Kasi syempre napagod ako. Medyo total hindi pa naman umuulan kaya medyo hinahinay ako sa paglakad para hindi masyadong maghabol ako ng pagod.
para pagdating sa bahay, konting rest at makainom agad ako. Kasi tuyo na talaga. Kailangan ko na ng tubig. And basta kung yung mga OFW natin, ha, ingat kayong lahat. Maraming salamat. Miracle, ayan, ingat palagi. And Claire, ingat palagi, Claire. Alam ko kayong dalawa uuwi na, malapit nang umuwi. Ayan, ingat kayo and good luck, sana makauwi kayo ng maayos at makasama nyo ang pamilya nyo kahit sandali lang, at least magkita-kita kayo ng personal. Yan. And sa iba pa, Pokyong, shoutout Chan Pox. Yan. Yung tao yata doon kay Paywili. Uy, basang-basa ang aking damit. Oh. Ang likod ko ay may sapin na towel. Pero ito, oh, parang halos mapipiga sa pawis. Namimili na yata kay Paywili. Napakalaki. Ang galing. Si Paywili, maliit siya. May edad na yan. Nasa 70 plus na yan. Palagay ko lang, ha. Pero, nag-uuling siyang mag-isa. At ayun nga, kanina tinanong ko, ay 12 na yung sako na napupuno niya, pero marami pang isa sako. So sabi ko parang lalagpas yata ng 15 kasi kahapon 15 ang aming estimated na makukuha doon. Sabi niya oo nga, parang lalagpas. So sa 300 isang sako, kung lumampas yun ng 2 sako, abay di 600 na rin yun. O diba? O kahit isang sako. Eh sila naman ay mag-asawa lang dito. Mag-asawa lang sila dito sa kanyang kubo. Masipag. Siya ay taga Bicol. Taga Bicol yan si Paywili. Pero matagal na siya dito. At ayun, masipag. Mga taga Bicol dito masisipag. Ayun. Hello po. Aba, sabi ko hello po. Si John pala to. Oh, ano, bumili ka? Ititinda mo doon sa ano. Oo nga. Hindi na ako nakapagpa-uling, wala naman. Sayang yung nasa amin walang mag-uling. Diyan. Ay ayaw naman yung kahanin at malayo daw. Ay sabi ko binibigay ko, sabi ko alam naman maging uling nyo yun. Ay ayaw niya at malayo daw. At saka wala siyang power saw, ay mahahaba yun. Kailangan putol-putulin. Ay sabi ko sayang naman yun. 2 nyug yun, saka isang mangga. Ay 2 nyug, 2 santol. Oo. Sayang. Ayan o. Yun yung katabi namin doon. Yung iniigiban ko na poso. Kaya kanila yun. Siya pala ang kumukuha ng ano dito. Ng uling. Kasi meron silang malaking tindahan sa Tansa. Negosyante talaga ha. Kuya. Nakailang sako si Paywili? Hindi ko nakaya. Ah, hindi pa. Hindi pa nakasako lahat. Okay. Babay na sa inyong lahat. At ako hihinga muna. Salamat sa inyong lahat. Bye bye. God bless.